Tatlong dayuhan ang dumating sa tahimik na baryo habang lumulubog ang araw sa likod ng mga puno. Nakatayo ng matuwid si G. Santos. Ang kanyang matatalas na mata ay nagmamasid sa mga usiseryong taga-baryo. Bitbit ni Dr. Aris ang kanyang mabigat na bag, nagbibigay ng mga ngiting hindi umaabot sa pagod na mata. Malakas na tumawa si Rico na platero. Ang kanyang matingkad na buhok ay kumikinang sa huling sinag ng araw. Nagkagulo ang lahat nang mahanap ng isang magsasaka ang kanyang kalabaw na wala ng kahit isang patak ng dugo. Kumalat ang bulong tungkol sa aswang sa palengke na parang malamig na hanging nanunuot sa buto ng matatanda. Nakaupo si Kapitan Tiago sa kanyang upuan. Ang kanyang kulubot na mukha ay nagpapakita ng labis na pag-aalala. Nabaling ang hinala sa mga tagalungsod na naglalakad sa madidilim na landas tuwing gabi. Gabi-gabi, ang mga bata ay nagiging mahina at maputla na tila ba hinihigop ang kanilang buhay. Nagtipon ang mga taga-baryo dala ang mga sulong. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at galit. Pinigilan nila ang tatlong dayuhan sa paaralan. Pinararatangang sila ang nagdala ng sumpa sa kanilang lupa. Mahigpit na hawak ni G. Santos ang krus. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sumisigaw ang mga tao. Nagmakaawa si Dr. Aris. Ipinapakita ang kanyang mga gamit na tinta lamang ang dumi. Nagtago si Rico sa sulok. Ang kanyang makukulay na damit ay hindi bagay sa madilim na silid. Humakbang si Kapitan Tiago. Ang kanyang marahang paglakad at tungkod ay nagpatahimik sa lahat ng tao. Dinala niya ang mga bihag sa plaza, nangangako ng isang ritual na tatapos sa bangungot ng baryo. Lumapit ang kapitan sa guro. Ang kanyang anino ay humaba ng hindi natural sa malamig na lupa. Bumuka ang kanyang panga at namula ang mga mata habang nagpakita na ang tunay na halimaw.